Merong mga bali-balita na ito raw Northport Batang Pier ay ite-trade yung 4 nilang players dito sa Barangay Ginebra. At ang dahilan daw niyan ay itong Northport ay meron na raw buyer. Merong gustong bumili dito pero tumatawad. Ibig sabihin gusto na babaan yung presyo mula sa 100 million bababaan daw. Para bumaba ang presyo ng Northport, kinakailangan siyempre i-trade nila yung mga players na mataas ang salary at kontrata. At ang gagawin daw ay i-trade yung mga players na yan dito sa Barangay Ginebra. So malamang daw itong si Arvin Tolentino, William Navarro, Joshua Monson at itong si Cade Flores ang mapunta dito sa Ginebra. Kung sakasakali na si Arvin Tolentino ay mag-abroad, ang mapupunta sa Ginebra itong si Monson, si Navarro, si Cade Flores at si Evan Nelly. So either way, 4 yung players ang mapupunta dito sa Barangay Ginebra. Ang magiging kapalit niya siyempre mga bench players ng Ginebra. Katulad nila Ben Adamos, itong si Isaac Go, si Jason David at itong si Bon Pesumal. Dahil yun ngang team na gustong bumili sa Northport ay gusto na mas mababa yung presyo. So natural lamang na mga bench players ang kanilang kukunin. Yan daw yung isang posibilidad ngayon na kinukonsidera ng PBA, lalo na kung talagang ibebenta itong Northport. Siyempre, hindi magandang balita yan dahil kung yung kumpanya na gustong bumili sa Batang Pier ay hindi willing gumastos, abay senyales na yan na baka ito ay maging farm team din ng SMC. Kaya hindi maganda na hihiling sila na bawasan yung budget o yung asking price dito sa Batang Pier dahil ibig sabihin hindi sila ready na gumastos para bumuo ng isang competitive team, hindi katulad ng Converge Fiber Xers. Napag-uusapan naman natin itong mga teams na ready gumastos, itong San Miguel Beer. Merong mga reports na umiikot ngayon na baka daw itong si Jamie Malonzo ay kunin nitong San Miguel Beermen. Ayon doon sa mga reports ay ite-trade daw ng San Miguel itong si Andreas Kahilig at baka ma-involve dito Terra Firma. So ang magiging sitwasyon, baka balik Terra Firma itong si Kahilig o kaya Northport Batang Pier malamang. So malamang sa Northport mapunta itong si Kahilig, itong si Jamie Malonzo naman mapupunta dito sa San Miguel at itong Barangay Ginebra merong mga makukuhang player mula dito sa Northport Batang Pier. Isa lang damo yan doon sa tinitignan posibilidad ngayon dahil ang San Miguel naghahanap ng isang power forward na may 3-point shot. Kaya nga itong si Jamie Malonzo, yan daw yung kinukonsidera nila ngayon. If ever na matuloy ang nabanggit na trade, sigurado na magiging mas malakas nito ang SMB. Sa napakatagal ng panahon, naghahanap ang San Miguel ng isang power forward na may 3-point shot parang si Arwin Santos. At sigurado na kaya yang gawin nitong si Jamie Malonzo. Alam naman natin na may 3-point shot talaga ito. Kaya ito ay babagay dito sa San Miguel. At yan ang dahilan kung bakit siya ngayon ay gustong makuha nitong SMB. Kaya hindi na ako magtataka talaga kung itong si Jamie Malonzo ay mapunta dito sa San Miguel Beermen. Dahil siya ngayon ang kinukonsidera na isa doon sa mga top options na magagamit ng SMB kung sakasakali kakailanganin talaga nila. Kaya wag na tayong magulat if ever nga nakunin ng San Miguel itong si Jamie Malonzo. Ngayon, alam natin na Ginebra hindi naman papalugi yan. Kaya nga papasok dito sa trade yung Northport Batang Pier para dyan sila makakuha ng player naman na magiging kapalit ni Malonzo. Depende na lamang yan kung sino makursunadahan nila dito sa Northport. Samantala naman ngayon, ang balita natin, ito nga bang SM Mall ay bibili o gagawa na lang ng sarili nilang PBA team. Isa yan doon sa mga espekulasyon na lumalabas. Lalo na at marami nagsasabi na itong SM talaga ay dapat matagal nang sumali dito sa PBA. Dahil kung meron namang team talaga na kayang bumuo ng sarili nilang kumpanya, yan yung SM. Alam natin kaya niyang bumuo ng isang PBA team. Kahit 3 kaya niyang buuin dahil syempre yung budget niyan ay higit pa actually dito sa SMC at MVP kung talagang gugustuhin nila. Alam nating maraming fans ang gusto itong SM sumali sa PBA. Pero ang tanong ito nga kaya ay mangyayari. Kasi maliwanag naman na medyo magkakaproblema talaga na itong SM, alam natin, ang sinusuportahan talaga niyan ay yung UAAP dati. So hindi na natin tiyak kung ngayon ay meron pa rin silang mga binabakapan na teams dyan. Pangalawa,
Ito kasing mga teams na sumasali sa PBA, kaya nila yung ginagawa para magkaroon ng advertisement, para i-advertise yung kanilang mga produkto. Sa totoo lang, itong SM, hindi naman kinakailangan i-advertise yung kanilang produkto dahil alam naman natin lahat ng tao pag magsha-shopping sa SM pupunta. Ibig sabihin, hindi na kinakailangan ng masyadong matinding advertisement ng SM dahil alam naman nila na sila ay kikita naman talaga. Kaya sa tingin ko hindi magiging problema yung pagsabihin na nating pagkita dito ng SM. Hindi kinakailangan ng SM ang PBA. Kaya sa totoo lang medyo mahihirapan yung posibilidad na ito'y gumawa ng team. Can afford ba ang SM? Obviously, kaya nilang bumuo ng mga PBA teams. Pero yung gagastusin nila dyan, hindi naman nila kinakailangan gawin. Dahil sa totoo lang, kaya ng SM na wala sila dito sa PBA. Kaya sa tingin ko yan ang dahilan kung bakit ito ngayon ay medyo malabo pang mangyari. At ang huli nating balita ngayon ay ito raw si Jason Castro ay ginawa ng unrestricted free agent nitong TNT Tropang Giga pero with rights to salary. Ibig sabihin kahit itong si Jason Castro ay free agent na, yung salary niya ay babayaran pa rin ng TNT Tropa. At itong si Castro hindi naman yan obviously kukunin ng ibang mga teams. Dahil itong si Castro ay pumirma ng kontrata dito sa TNT hanggang 2027. Kaya lang nilagay dito si Jason Castro para mabigyan daan yung pag-activate ng ibang players ng TNT dahil ang daming injured sa kanila ngayon. Bukod dito kay Castro, itong si Reynan Batacan na injured pa. And of course, alam natin si Brandon Rosser hindi pa rin naglalaro dito sa TNT. Kaya nga nilagay muna sa free agent list ito si Jason Castro para naman mabigyan ng oportunidad na ma-activate yung ibang players. Sa ngayon, dahil nagka-injury si Reynan Batacan, ang inactivate nitong TNT ay si Ping Eximiniano. So, yan muna yung isa sa magiging guards nila. Ang problema, kulang sa offensive firepower itong TNT ngayon. Dahil alam natin na ang laking tulong ni Reynan Batacan dyan. So, medyo magiging problema talaga kapag nawala itong si Reynan Batacan dito sa TNT. Medyo minamalas talaga. Nadadali sila ng injury. Kaya nga dapat as much as possible, subukan na ng TNT na kausapin ito si Mikey Williams para magkasundo sila. Dahil more than ever, kinakailangan talaga ng TNT na makuha na itong si Mikey Williams. Dahil nakita naman natin kung ano ang kayang gawin ni Mikey pagdating sa scoring. Kaya sa tingin ko, kung talaga seryoso TNT na maka-Grand Slam sila, dapat kausapin na nila si Mikey. At pilitin na nila magkasundo. Kung ano man ang hilingin ni Mikey, bigay na nila dahil baka hindi na maulit-ulit itong ganitong oportunidad na sila ay magka-Grand Slam. Lalo na at ang ganda, alam natin na next season lalong magbi-build up yung mga iba't iba pang mga PBA teams sa ngayon. Kaya matindi ito talaga. Shoutout kay RG Bueno at Dalina family, kay Joshua Giray Espejo at Rosales family, kay Anthony Adon, kay Ireneo Salangsang, Enju, Dexter Domer, Dalmacio de Guzman, Malyari Mascareñas, at sa iba pa nating mga taga-subaybay.